Habang kausap ko si friend, itong si pamangkin lumilikot ang kamay, hawak sa bewang at talagang kiss ng kiss sa balikat Marie. So, another day, another episode of exposing your ka-Irvagano humans. At ito ay pinamagatang pamangkin sa labas ng bahay. Hindi. Pamangkin sa labas lang. Hello, my Airvog kong Bima Bells. Note, huwag seryosohin ang title. Hindi kami magkamag-anak. So, ano lang? Ano yan? Charit. Yun nga, this is my second time na mag-share ng ka-Airvogan moments here. By the way, I'm your 30-ish hot singular mama. Okay, umpisahan ko na. Yes, I had this chatmate na nagetlock ko lang sa dating app. Magaan ang loob ko sa kanya kaya pumayag akong mag-chat kami kahit 19 pa lang ang baby boy. Ate, may ina-idolize ka ba? Ate, ito ba ay courtside reporter? Ay, chari. Pero ito ha, sabi ko sa kanya, para na niya akong tita. Since konti lang ang age gap nila ng panganay ko. So ayun nga, we just chatted casually. Kumustahan, sabihan ng problem, ganon. Consistent naman itong si pamangkin since medyo magkalayo kami ng tirahan. Nilulook forward niya na magkita kami, samahan lang akong gumala, ganon. Until the day came na nagka-problem ang friend ko na taga somewhere in Metro Manila. So ako naman itong si To The Rescue, dinamayan ko siya. Sinabi ko kay pamangkin na luluwas ako at samahan niya ako dun sa place na gusto kong puntahan kasama ang friend ko para naman sumaya-saya siya. Yes, perfect! Then we met. I admit na cute si pamangkin ha. As in giving talaga yung face card. Pero walang na-feel na kung ano. Happy lang ako na na-meet ko siya, then gala-gala kami and nag-FT ng konti. Next stop talaga namin is mag-bar. So ayun nga, gora na kami sa Balur Aliwan, ganyan. Nomo-nomo, dance-dance, ang mga tita mo, until naubos ang iniinom namin. Pucha, wala sa budget ko na umisa pa and hilo na talaga ako baklo. Habang kausap ko si friend, itong si pamangkin lumilikot ang kamay, hawak sa bewang at talagang kiss ng kiss sa balikat Marie. Then sabi ko, jujuwela na kami kasi nahihilo na talaga ako. As in, lasing na si Akla. Ang tapang ba namang bumili ng alak tapos on the rocks pa? Ano ka dyan? Nalungkot si pamangkin, ayaw niya akong pauwiin. Binulungan pa ako ng friend ko na ihatid niya raw kami. Binulungan niya pa yung friend ko na hahatid niya daw kami. At yon, umalis na kami sa bar at nagkasundo na ituloy sa Balur ni Frenny. Nagbook kami pauwi. Yung friend ko sa passenger seat umupo, so kaming dalawa lang ni pamangkin sa likod. Sa hilo ko, pinahiga niya ako sa balikat niya. Tuka na naman siya ng tuka sa noo ko bakla. Tapos hinawakan yung pisngi ko at sabay niliptolelap ako. Di laban naman si tita. Tapos yung isang kamay niya, hinawak niya sa juging ko. For the masa si Bebe Boy. Tapos umawat muna ako kasi lang baklo. Basa na ang ngipay mari ko. So itong friend kong lasinggera bumili pa ng MP at tuloy daw namin sa Balur niya. Hanggang sa, ayun na, nakauwi na kami. Wow, wala pa, wait lang, di pa tapos. Talaga namang pinagluto pa ako ng butter chicken, pampulutan. After nun, nagwash and nagbihis na ako. Sinimulan na namin ang Nomo and since ang reason nga kung bakit ako nandun para i-comfort si Frenny, ayun, todo advice ako. Nagulat din si friend kasi iba ang mindset ni Bebe Boy. Ang matured na niyang mag-isip tapos dagdag points pa na ang sipag niya na alam mo na yon, yung may kusa siya kapag may need kami, di na kailangan utusan kasi dahil din sa mga naranasan niya sa buhay. Natuwa naman ako sa kanya pati ang pepe ko ay hindi pala kasama yun. After namin magnomo, naglatag yung friend ko sa sala. Doon kami nahiga. 6 AM na kami natapos at umakyat na ang init ng katawan. Talaga naman, talagang umaakyat ganon Bakla, nagliptolelap na naman kami with tongue. Since sobrang hilo ko na, siya na ang nagtanggal ng lahat-lahat. After magsupsup ng Bebe Boy na yan, iginosok niya na. Saks lang naman bakla, umaabot lang ng G-spot. Yes!
Inumpisahan sa missionary, tapos pinasyuwad ako. Bilang pro sa syuwad, malala naman ang tita mo. Hard packer ang bagets. Ang tagal pang labasan. Diyos ko, mga 30 minutes na. Sabi ko, ako naman, bakla. Inorpap ko muna siya ng malala. At sarap na sarap naman siya. Tapos nag-on top ako. Diba kanina on the rocks? O ngayon siya ang on top. Yeah! Nag-on top ako kahit hilong-hilo. Pinatikim ko siya ng malalang performance. Talagang performer si bakla. Di pa din natapos, 1 oras na siguro bakla nagmimisyonary na ulit. Kasi hindi ko na kaya hanggang sa sumakses. Akala ko tapos na, Diyos ko. Ay after magpunas, iginosok niya ulit. Diyos ko, sagad to the bones. Bakla, wala na akong kontura. Diyos ko bading, sagad to the bones. Ang syarap. Jungol malala ang tita nyo. Nagka-eye to eye pa kami na para bang hindi 10 years ang age gap te. Pucha, iba pala talaga bumayo ang 19 years old. Parang nauubusan na ako ng energy. Tapos, pinaluhod niya ako and then ginosok niya ulit. Ay, ako naman ang gumalaw habang nakahawak siya sa juging ko. Noon, doggy na ulit. And dun na natapos ate ko. Diyos ko. Grabe bakla. Sinulit yung almost 2 hours. After noon, may pa-aftercare si Bebe Boy. Tinulungan niya akong magbihis. Kinuwanan ako ng tubig. Tapos wala na talaga. Ubus na talaga yung energy ko bakla. Pinashake ang legs ko mga mi. Grabe. After noon, nag-orlok na kami si ate Ate ano? Talaga naman Gising ako after 1 hour since need ko din umuwi ng maaga. Napatingin ako sa kanya ng may regrets kasi naman ang bata pa niya tapos hindi ko talaga ine-expect na may mangyayari sa amin. Kasi nga, tinita zone ko na siya. Tsaka never kaming nag-usap ng ka-airbogan. Tapos nagising siya. Alam mo yung nangingilid yung luha niya, nag-sorry siya kasi dapat daw di niya daw yun ginawa. Kasi parang nagsisisi daw ako. Which is, meron naman talaga. Naawa ako sa kanya kasi sabi niya, una pa lang daw talaga gusto na niya ako. Ako lang daw ang may ayaw. Paano ba to ang haba ng hair ko dun? Imagine, si tita talaga over ka sa fantasy baklo. Then ayun, nagtuka-tukaan lang kami, then cuddle saglit kasi need na din umalis. So ayun, fast forward, magka-chat pa rin kami hanggang ngayon. Talking stage kami, planning to meet again soon. Pero gagi, nai-inlove na ang tita nyo. So ayun lang for now. Ati, atake talaga. Hindi ko sinasabing predator ka ng mga bagets, pero parang paganong part ka na kasi baklo, ano ko yun? Lang, ganyan lang kanyang comments. Yan lang. Bye!